Alan Abila. Ako po ay isa sa mga kabataan noon na walang direksyon ng buhay. Ako po ay na-save noong March 21, 2008 sa Transformer Camp. Ako ay isang suwail na anak. At dahil sa mga maling desisyon na pinili ko sa aking buhay, ako ay nagkaroon ng mga kaibigan na akala ko na sila na makakatulong sa aking buhay. Then dumating ang time na nagkaroon ako ng mga bisyo, rugby, marijuana, shabu. Dumating ang time na nalaman na nga na stepfather ko na nagbibisyo na ako. And then para lumayo ang loob sa stepfather ko, dumating ang time na rin na pinapalayas ako sa bahay. Then pag uwi ko sa bahay ng lasing ako, pinabarangay ako, pinakulong ako. Then ilang buwan ako sa kulungan. The one time, nung nakalabas na ako sa kulungan, sinabi ko sa isip ko na one time hihingi ka rin sa akin ng tulong. Then pumunta ako sa isang kaibigan ko na pansamantalang makituloy para pansamantalang makalimutan ng problema. Then niyaya niya ako para mag-church sa CBC Makati. And then pagkatas ng church, tinanong nila kung gusto ko sumama sa iba Sambales. Then sige, sumama ako. Pagdating namin sa kampan, nung opening night, pagkatapos ng mga tugtugan, then narinig ko isang speaker na may pag-asa pa sa buhay ang isang kabataan kahit sira na ang buhay. Then doon ako nagkaroon ng chance na inisip ko na may pag-asa pa pala ang isang katulad ko na sira na ang buhay. Then ako ngayon na nagpatuloy sa church, na umattend ako ng small group, level up. Ako po ngayon ay isa sa mga ginagamit ng Panginoon sa ministry na Kids Jam at production. Ako ay isa sa cameraman sa camp. At ako ay isa sa halimbawa sa tulad kong kabataan na sira ang buhay, na hindi hadlang upang ipagpatuloy na hindi hadlang upang mawalan ng pag-asa sa buhay. At dahil dito ko naranasan sa Panginoon ang tunay na kaligayahan na hindi mo makikita kanino man. Sabi nga sa John 3:16, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.